Pero, syempre mga kababayan, pag-usapan natin ngayon, yung pahayag po ng isang analyst na kung saan sinasabi nito, ang mga pabor daw kay Sara Duterte ay pinipressure ng Iglesia ni Cristo. Paano nga ba nangyari yon mga kababayan? Sino nga ba ang tunay nating kalaban talaga? Ang mga Duterte o ang kapatiran ng Iglesia ni Manalo ay Este ni Cristo mga kababayan? Ako, marinig ako ng nanay ko, baka mapagalitan ako nito. Mabuti na lang, kauuwi lang ng probinsya. Mga kababayan. O, ito, pakinggan natin. Kagulo-gulong usapian dito sa impeachment trial ni VP Sara. Legit na ba to? Pwede ko na ba tong ipasok pa? O wait lang. Hinihintay ko ang go signal dahil nalito ako. Okay na pala. Ang ating political analyst at suki na sa napakaraming programa, si Sir Ronald Llamas joining us on the line. Sir Ronald, good morning. Rica at Christian joining you today. Hi sir, good morning po. Magandang umaga, Rica at saka Christian. Happy Independence Day! Happy Independence Day! Late pala tayo. Oo nga, sir. Pero tuwing Sabado, nandito na kayo, di ba? Nanggugulo lang. Oo. Susunod, everyday na rin, mahihila na natin to si Sec Ronald. Ayun po, ang nangyari sa impeachment complaint, ipinasa na naman ng Senado sa lower house. Pero sabi nila, no, maayos naman yung ginawa namin. That's why we certify this as good. Diba? Na dumaan sa tamang proseso and all that. Ano na mangyayari ngayon, sir? Not knowing what's going on in my business. Ako naman, ang bilis naman ng patalastas yan, sir. Pinatanong pa lang, may patalastas na agad. Ano yung ginawa ng House? Dahil dalawang separate constitutional bodies, ang Senate at saka Congress. Sir Tony. Ang trabaho ng Congress, mag-impeach. Ang trabaho ng Senate, mag-convict o mag-acquit. So, hindi pwedeng ibalik yung impeachment. No? Walang ganung klaseng elements sa ating konstitusyon. Balik ka, sir. Ngayon, meron na po. Meron na po. Senado po, gumawa ng ganon. Okay? Sila po ay may sariling batas. Sila daw po ang pinakamataas. Kailangan daw po sundin sila. Kasi impeachment court na daw sila. Gumawa na po sila ng sarili nilang konstitusyon. Kahit sa rules ng Senate, wala yun eh. Kaya hindi ko maintindihan yon. Pero, hindi naman unexpected. Dahil nung sinimulan ni Senate President Chis Escudero, yung gulo doon sa forthwith, alam ko may paano na itong mga ito eh. Dahil yung pag-delay using the word forthwith ay very obvious. Very obvious. Ayaw nila na mag-convene sa trial court. Nako po. Dine-delay nila para may dahilan sila later on para sabihin, wala nang oras eh. At yun nga yung sinabi nila, wala nang oras. Wala nang oras, pero bakit ba nawala yung oras? Di ba dahil sa kanila? Tapos very open naman yung proposal ni Bato na i-dismiss. No? I-dismiss yung impeachment. Ang sabi ni Francis Tolentino ay de facto dismissal. Again, there is no such thing in our Constitution or the rules of the Senate. Yung usaping pag-remand, sir. Kasi pag binasa mo yung... Di ba dapat pag may de facto dismissal, mga kababayan, it should be... Ito ay para dun sa mga tawag dito, legislators. Di ba? Para to sa mga legislator, dapat mag-craft muna sila ng batas, saka to i-apply, saka to i-implement. Pero sa kanila, mga kababayan, wala sa konstitusyon, apply na natin. Sabi nga po ng magagaling na legal luminaries, na luminaries, yung totoo talaga, hindi yung nagpapanggap lang. Okay? Sabi po nila, mga kababayan, do not encroach. Ibig sabihin, mga kababayan, huwag mong dagdagan ang mga bagay na existing na. Okay? Hindi mo rin pwedeng bawasan ang mga bagay na existing na. Not unless, mga kababayan, ito po ay gagawin ng mga legislators at maipapasa. Pero the moment, mga kababayan, during the trial, hindi ka pwedeng mag-encroach basta-basta. Ibig sabihin, magdagdag. Hindi mo pwede na, kulang kasi ng ganito, dagdagan natin. Okay? Ay, hindi pwede, sa unang mga
jurisprudence, precedents, wala yung pagdidismiss, dagdagan natin. Hindi pwedeng ganon. Pwedeng gawin yan, mga kababayan, kapag kayo po ay nagpasa ng resolusyon to amend the existing law. Pero during the trial, hindi ka pwede na mag-encroach. Hindi pwede yan. Maliwanag yan ay labag sa konstitusyon. Ang pag-remand ay in essence ibabalik mo on a lower court, 'di ba? Parang ganoon 'yan eh. Higher court ibabalik on a lower court yung pag-remand. Hindi naman ito korte. And they are of equal bodies, 'di ba? Equal bodies ang Kongreso at ang lower house at ang Senate. We are okay, hold on a second. We are referring, mga kababayan, between the Senate and the lower house, okay? Kaya sila co-equal body. So bakit i-remand? Hindi po ba doon pa lang questionable na yun? Ang sabi nga ng mga legal luminaries natin, ng mga law school, that is clearly unconstitutional. Okay. No? Kaya hindi ko alam, saan ba nag-aaral itong mga senador na to? Lalo yung mga abogado. No? Dahil nag-create sila ng bagong term na which doesn't exist. No, abogado naman si Francis Tolentino, abogado naman si Jesus Cordero, abogado naman si Alan Peter Cayetano, no? Baka nasobrahan sila sa galing, kaya nila mag-imbento kahit wala sa konstitusyon at wala sa sarili nilang rules. Baka gusto nilang mag-back to the ano ba 'yon, mga kababayan? Kailangan nila mag-time travel. para daw babalik sila sa nakaraan. Pag time travel nila, lalagyan daw nila yun kasi magaling sila, tapos ngayon, implemented na daw agad yun. Kaya ngayon, in limbo yung in limbo yung impeachment. Ang sabi nila, tuloy pa. Pero dahil ni-remand mo, ano yung gagawin mo ngayon? Lalo na nag-adjourn ka na. Diba nag-adjourn ka na eh. So ang sabi ni Senate President Jesus Cordero, papasa na sa 20th Congress. Pero may volatilya. Ang sabi niya, pwede itong hindi tanggapin ng 20th Congress. Ibig sabihin, sineset niya yung template para ito ay i-reject. Dahil yung 20th Congress, kasama siya ron eh. Diba? Kasama yung karamihan ng senador ngayon na nag-remand. Kasama sila sa 20th Congress. So, parang tayo-tayo lang, maglolokohan pa eh, di ba? Pati nga yung usapin kung tatawid ba sa 20th Congress, kailangan pang pag-usapan, sir, di ba? Yeah, dapat pala yun eh, dahil korte na kayo eh. Ibig sabihin sa korte, kahit mapaltan yung mga hukom, tutuloy yung kaso. Whether yan ay Supreme Court, whether yan ay Sandigan Bayan, whether yan ay impeachment court. Korte. Tumitigil kayo bilang legislative senate. Correct. No? Nagsisimula kayo bilang korte. At ang korte, magpapatuloy yung kaso kahit nagpalit yung hukom. No? Alam mo naman, Rica, Christian, kahit di naman tayo mga abogado, hindi naman mahirap unawain, di ba? Correct. Ibig sabihin lang noon, mga kababayan, talagang may hocus-pocus na nangyayari dito. Magkano kaya ang bayad nila kada isang tao? Kasi nga, may bribery daw na nangyayari dito. Napag-usapan na yan, sinabi ni Bato, may bribery daw. Magkano ang bayad? In simplest terms. Wag naman tayo masyadong binobobo. Bobo naman talaga tayo. Pero wag naman masyado, di ba? Ano ang basa ninyo dito, sir, na from the very beginning, talagang ang liderato ng Senado, even yung ilan sa mga senador, talagang kulang na lang maging vocal sila na talagang ayaw nilang ituloy yung impeachment. Pero sa sitwasyon ngayon na ganito na yung nangyayari, ano ba ang ipinaparating nila sa publiko? Kaninong interest ba talaga yung kanilang pinoprotektahan dito? Our ultimate immunity so tinatanong na dito kung kaninong interest yung pinoprotektahan nila. Dito na ngayon pumapasok yung usapin ng Iglesia ni Cristo. Malinaw. No? Yung pressure sa isang malaking religious group, yung pressure sa mga botante sa Mindanao, no? So, at yung possibility na yung i-impeach nila ay tatakbo at mananalo sa 2028. So, yun yung kanilang political calculation. Ambisyon. No? Ang problema sa Mindanao, no? So, at yung malinaw. No? Yung pressure. Ipinaparating nila sa publiko, kaninong interest ba talaga yung kanilang pinoprotektahan dito? Siyempre, yung mga pressure sa kanila, malinaw. No? Yung pressure sa isang malaking religious group,
Okay. Yung pressure sa... So, sino yung tinutukoy nila na malaking religious group? Yan ay yung Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, bigyan natin ng komento ito. Okay? Siyempre, Iglesia ni Cristo yon, malaking religious group. Kasi ganito, sa mga tawag dito, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Mga kababayan, sa lahat ng mga politiko, halimbawa po kasi na lumabas na tuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. Or wag muna doon. Dito muna tayo. Bakit sinasabi ni Ronald Llamas na pinipressure sila ng Iglesia ni Cristo? Kasi sa lahat ng mga kandidato na gustong kumandidato pa sa 2028 election, mga kababayan, parang sinasabi dito, hindi namin kayo i-endorso. At kapag hindi namin kayo in-endorso, hindi kayo mananalo. Okay? Yun yung gustong paratingin ni political analyst Ronald Llamas sa atin, mga kababayan, na itong mga ito ay natatakot kasi malaking bilang ang nakukuha nila at most probably lahat halos ng inendorso ng Iglesia ni Cristo in the Philippine history, mga kababayan, ay makikita natin na talagang 80 to 90% ay nanalo. Okay? So malaking bilang kasi ang boto ng Iglesia ni Cristo at kapag nakuha mo yung malaking margin na bilang na yan, may posibilidad na manalo ka, mga kababayan. Okay? Ilan lang naman yung kilala natin na inendorso pero hindi nanalo. Sabi ko nga, 80 to 90% ay talagang panalo. So yun ang kinakatakot siguro ng mga politiko na ito. 'Di ba? Walang tiwala sa sarili. Sa mga botante sa Mindanao. No? So, at yung possibility na yung i-impeach nila ay tatakbo at mananalo sa 2028. So, yun yung kanilang political calculation. Ambisyon. Okay, eto naman. Sabi niyang ganon, napipressure din ang mga senador na to. Baka mamaya kasi naging anti-Sara Duterte sila. Pina-impeach nila si Sara. Mga kababayan, dito naman ako medyo naguluhan kay Ronald Llamas. 'Di ba halimbawa kunwari pina-impeach nila si Sara, 'di ba pag napa-impeach nila si Sara, hindi na ito makakatakbo sa 2028. Bakit pa sila matatakot? Okay, naintindihan ko na rin siguro. Baka yung iba gustong ipa-impeach si Sara kaya lang baka magkulang sa bilang at si Sara biglang nakatawid dito sa impeachment trial at nakatakbo sa 2028 nanalo, baka balikan sila. Yun ang gusto sigurong sabihin ni Ronald Llamas. Pero kung kayo ay magkakaisa at mas marami ang bilang mapa-impeach nyo si Sara Duterte, hindi na ito mananalo. Hindi na ito lalabas na makatakbo sa 2028 election. Kaya nga, naghanda na sila ng mga tao o politiko na pwedeng tumakbo kapalit ni Sara Duterte sa 2028. Nangunguna na nga dyan si Robin Padilla. Pangalawa na dyan, mga kababayan, etong si Isko Moreno. O, bakit kayo matatakot dyan? Diba? Mas sisingilin nga kayo ng taong bayan kapag halimbawa, hindi nyo ibinoto to impeach Sara Duterte. Tapos makikita na napakalakas ng ebidensya laban sa kanya. Di masyari kayo. No? Ang problema nila, hindi nila nakita yung mga survey. Okay. 80 to 90% pro-impeachment. Correct. Ibig sabihin, isusumpa sila ng mga yon. Lalo na yung kabataan na for the first time, nagpakita ng lakas sa midterm election. Oo. No, doon sila delikado. Ito ay nanonood sa social media, kaya kung i-monitor nyo social media, gulping-gulpi itong 18. Correct. Hindi kaya din Gulping-gulpi. hindi rin kaya sir dahil kumpiyansa sila na hindi naman sila pwedeng habulin civil or criminal kasi nga ito naman ay matters of procedure yung kanilang iginigiit dito. Yes, yun ang confidence nila to have that. Sabi ni Benjamin Alejandro, hindi din po si Danding Kuwangko pinatungan pa ng kamay ng INC na talo. Kaya nga sabi ko po, majority ng ibinoto nila ay nanalo, 80 to 90%. Pero meron din mga hindi, yung 10% merong hindi nanalo. Okay, dyan nga sila nabatikos eh. Kasi sabi nila,
lahat daw ng ini-endorso nila ay may ano daw ng Panginoon. 'Di ba? Sabi nila, meron daw itong basbas. Pero si Cojuangco hindi nanalo. Meron pang mga hindi nanalo diyan. Yung si ano ata, mga kababayan, kay yung DND secretary natin. In-endorso rin nila, hindi rin nanalo. Cake and eat it too. Di ba? Lalo na yung mga hanggang 2028 pa yung termino bilang senador. At yun nila, wala man sila untouchable eh. Pero alam nyo, sa Philippine politics, wala namang untouchable. Okay. Sa Pilipinas, nakukulong ang mga presidente. Nai-impeach ang Chief Justice. Huwag sila masyadong kakampante. Lalo na, buhay na buhay ngayon yung kabataan. Yung Generation Z, yung generation ni Christian. No? Buhay na buhay yan ngayon. Yes. At nagsisimula mag-scale up. Diyan sila susukatin at sila makikitang kulang. Kaya mag-iingat sila. Hindi sila habang buhay nandyan. Marami na rin ng mga woke ngayon eh. Pero kung pag-uusapan din naman po natin itong nangyayari sa Vice Presidente Sara Duterte. Tingnan natin yung impeachment na pinapabanjing-banjing lang, no? Pinagpapasapasahan. Ngayon po, nagre-recommend ang lower house na kasuhan din siya ng criminal case. This is a separate proceeding hiwalay pa naman. Hiwalay diba? pa to. Hiwalay naman ito. Yes. Pero hindi naman natin madedenay na yung mga issue na pinanggalingan ay iisa. Di po ba? Public funds. Kasi ang lalabas dyan, mga kababayan, what is the purpose of filing a case or a criminal charges against Sara Duterte kapag halimbawa hindi po na-impeach si Sara sa Senado? Okay? So, magkakaroon po ito ng merit, magkakaroon po ito ng bigat, ng weight, 'di ba? Doon po sa kanyang criminal charges, sasabihin lang doon, ito nga sa Senado hindi siya na-impeach. So ibig sabihin mahina din yung parang ganon, mga kababayan. Pero ewan ko kung ano magiging reaction or magiging pagdating sa regular court, 'di ba? Pag kinasuhan mo si Sara Duterte. Pero mas maganda sila ay magtali. Kumbaga, kung sa Senado ay na-impeach siya, tapos dito sa regular court ay makasuhan siya. 'Di ba? Parehas lang naman kasi yung mga gagamitin diyan ebidensya against her eh. Public funds natin yan, accountability natin yan. Hindi man matuloy ang impeachment, meron mang magtuloy netong criminal case na ipapasa, meron ba itong magiging epekto sa Pilipinas mismo, sa takbo ng pamahalaan natin, o pati ba naman doon sa, lalo na doon sa, of course, their political career will have, di ba, may dagok na mangyayari dito. Pero kung titingnan natin ang gobyerno natin, may epekto din kaya ito, sir? I wonder what else I can do. Buti na lang, hindi ko din i-display. Dahil sa impeachment kasi, ang ayon, kaya gusto nila inip in the bud, dahil pag nagsimula yung impeachment, pwedeng buksan yung kanyang bank account. Pwedeng i-lift yung bank secrecy law ng AMLA because of impeachment. Pwedeng mag-testify sila Las Cañas na nasa ICC ngayon, na nagsasabi na si Sara ay reyna ng Tokhang sa Davao. Pwedeng maglabas yung COA ng kanilang notice of disallowance sa DepEd at saka sa Office of the Vice President. So maraming mga lalabas. Sino ba si Piatos? Sino ba si Nova? Sino ba si Tempura? Si Miggy Mango, favorite ko. Si Marian Rivera? Lalabas yung mga yan. Pero ang impeachment, ang pwedeng mangyari yan, kung sakaling makonvict siya, ay tatanggalin na siya hindi sa na siya makakatakbo perpetual disqualification din. Hindi na siya makakatakbo. Ang siguro yun mga kinakatakot ng mga senador talaga natin. Baka nga amplified yung kanilang mga pangalan, 'di ba? Baka yung mga pangalan nila sila yung recipient ng mga confidential funds na yan. Baka yung mga pinamimigay ni Sara Duterte para sa mga senador. 'Di ba? Hindi natin alam. Ito ay haka-haka lang natin. Kasi bakit nila pinipigilan na matuloy ang impeachment trial? Ang naiisip ko pa nga dyan not only the senator's name, mga kababayan,
ang baka mamaya ma-implied or baka mamaya maisali sa mga ito. Hindi lang yun. Baka mamaya, ang isa pa sa kinakatakot ng mga kakampi nila ay baka mamaya itong Iglesia ni Cristo, di ba? Kasama din doon sa recipient ni VP Sara Duterte. Lalong-lalo na po nung siya po ay mga kababayan, nandoon pa bilang mayor sa Davao. Doon po nagsimula yung confidential funds niya, di ba? Presidente si Digong, mayor si Sara, 460 million. Mga kababayan, kada taon ang confidential funds ni Sara. At saka baka mamaya lumabas dahil sa kanilang mga bank accounts na yan, mga kababayan, lumabas dyan na sila po ay nagtatransmit ng pera sa Iglesia ni Cristo para sa kampanya nila kada eleksyon. Ganun kaya yon? Yan naman ay analysis lang natin. Diba? Dahil hindi pa nagsisimula yung trial, takot na sila. Isipin nyo yon, mga kababayan? Kaso na sinimulan na, halimbawa yung grave threat, sinimulan na, di ba? Yung kaso na yan, ay magpapatuloy pero hindi siya pwedeng ikulong. Yun dahil na Vice President. Opo. Siya immune from suit, pero siya ay impeachable person, kaya hindi siya makukulong habang siya ay Vice President. No? Pwede after na Vice President siya. Pero katulad ng impeachment, pwedeng lumabas yung mga ebidensya. Pwedeng i-lift yung bank secrecy laws. Kung halimbawa ang kaso niya ay plunder. Okay. Di ba? Kaya ang hinihintay nila okay, mga kababayan. Okay. Okay, dahil nga meron tayong regular court, dahil sa regular court, mga kababayan, ay hindi pwede, 'di ba? Protective pa rin siya ng bank secrecy law. At dahil merong impeachment trial, hindi na siya mako-cover nun. Malilift na yung protection niya na yon. So pag nabungkat, sabi ko nga sa inyo, sabi ng mga kababayan natin dito, maaring tama ka, GP, na ang recipient ng mga yon ay yung mga senador o baka yung Iglesia ni Cristo. Okay? So ngayon, magagamit nga pala po yan doon sa regular court. Kasi kapag ito ay nabuksan, inilabas dyan, maaring magamit ito doon sa trial sa regular court. Kaso ng plunder ay yung pag-retire ni Ombudsman Martires sa August. Okay. Ayun. Dahil si Martires ay defender ng mga Duterte. Appointee diba? yun. Siya nga yung nagtanggal sa SALN Diba? Sabi niya, para ibigay yung SALN, dapat mag-approve yung sinasalin. Okay, tama. Isa rin yan. Dito rin questionable rin ito Diba? Naglabas ng tawag dito, mga kababayan, presidential nakalimutan ko yung tawag dito, parang presidential 13, parang 13 yon na nagbabawal kung saan di ba dati kasi ang SALN ng mga politiko natin, itatype mo lang yan kay Google, makikita mo na. 'Di ba? Pero nung time ni Duterte, ang nagsimula niyan, nanggaling muna kay Ombudsman Martires na bawal ipakita yung SALN, tapos bigla naglabas ng presidential order ba yun, mga kababayan, 13, na kung saan bawal na makita kasi ang dahilan nila, baka mamaya kasi hindi na kami makapagtrabaho. Yan na lang ng SALN na lang namin ng SALN ang titingnan nyo. Sabi ni Digong Duterte, yan ang kanilang rason. Pero napakababaw, di ba? Kung dati nga, open lang yan sa madla Kahit anong kung wala ka naman talagang tinatago bakit anong dapat mong ikatakot sa SALN mo? Kung wala naman dumadagdag dyan na kahinahinala, bakit ka matatakot? Di ba? Apo. Ano klase namang rule yun? Kaya may SALN para makita yung kayamanan o mga illicit na kayamanan ng mga politiko. Tapos sasabihin mo, dapat may permiso. Pero so, malinaw kung ano posisyon ng ombudsman. No? Pero pag nag-retire sa August, yan, pwede na sa
kasuhan ng kaso ng plunder. Okay. More than 50 million yung pinag-uusapan dito. Tama. Pero More than 50 million. ano pang magiging papel dito ng presidente? Kasi insofar, malamig talaga ang posisyon ng Malacanang dito. Pero kung ikukumpara natin sa nakaraang administrasyon, kapag may binabanggit doon ang dating Pangulong Duterte, ayaw mang sabihin ng Kongreso na sila ay rubber stamp, nakikita natin na talagang umaayon yung kanilang aksyon sa mga sinasabi ng dating Pangulo. Pero this time, ano dito? Anong basa natin? Anong magiging papel pa rin ng presidente dito? Ang problema sa presidente, init-lamig eh. Minsan, tuloy, no? Minsan, wag. No? So, medyo tentative, medyo indecisive, no? Kaya, may mixed signal. Halimbawa, nung nasa ASEAN siya, bigla niya sinabi, total talaga ako sa impeachment. Tapos na yun, na-impeach na, bakit mo pa sasabihin yun? Bakit nasa isang mortal battle ka? Pinapa-assassinate ka ng iyong vice president. Pinapahukay ang tatay mo para itapon sa West Philippine Sea. Tapos sasabihin mo, reconciliation. Tapos sasabihin mo, ay ayaw mo sa impeachment. Naku-confuse yung iyong mga allies. Naku-confuse yung iyong mga troops. Yung messaging, malabo. Nagkakaroon ng bala yung kalaban mo. So ano ba yun? No, ano ba yun? Yan, ang dami Ako din naman, mga kababayan, ako, di ba, very vocal naman ako sa inyo na sinasabi ko talaga na kahit ako, hindi po ako pabor doon sa pagpapa-interview ni President Bongbong Marcos kay Katunying. Naggamit na gamit ng kabilang kampo. 'Di ba? Even his statement before when he was in the ASEAN, hindi ko rin gusto 'yon. Parang nanlalambot, mga kababayan. 3 araw nga ata akong hindi nag-vlog noon eh. Sa inis ko talaga. 'Di ba? Ang dami pa nag-aano sa akin, nabubuyo na tirahin na. Okay, sabi ko, titirahin naman natin talaga yan eh. Kapag hindi talaga okay yung kanyang mga pinagsasabi, dahil hindi naman tayo yung tao na kapag mali ay kukonsintihin natin. Hindi ko talaga gusto yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na yon, kasi pag when you are in a battle, mga kababayan, at nakitaan ka nila ng kahinaan na urong-sulong ka, baka yung mga kakampi mo na mismo ang tumegi sa'yo. Diba, sa inis nila sa'yo, nagpapakahirap kami dito to win the battle, tapos ikaw. Pero ang point dito, mga kababayan, hindi natin alam kung baka mamaya ito ay nilalabas lang sa media, diba, para hindi lang ma-implicate yung kanyang pangalan, para hindi lang po, kumbaga, lusubin siya ng mga trolls at sabihin na siya ay tawag dito, siya ang talagang nasa likod ng impeachment. Pero ako naniniwala, mga kababayan, mga ka-GP Natics, si PBBM talaga ang nasa likod ng impeachment. Yun ay sarili kong opinion. 'Di ba? Kaya lang, umiiwas siya siguro na siya ang mapunto. Kaya lang sa pag-iwas niya, ay meron po yun consequences. Nagiging mahina yung bakod, nagiging mahina po yung wall na nakapaligid sa kanya kasi nagkakaroon sila ng confusion. Yun yung sinasabi ni Ronald Llamas. Pero going back dito sa INC na nagpe-pressure daw di umano sa mga senador, nakikita natin, mga kababayan, na parang yung kanilang rally nung kailan ba yon, yung madami na umattend, at yung sabi nila hindi daw ito hahaluan ng politika at walang mga politiko na pupunta, pero nandun si Marcoleta, nandoon yung mga DDS, maliwanag na ito ay pagpapakita nila para i-overturn yung situation. 'Di ba? Para andito kami kapag kayo, administrasyon, ay humarang sa gusto namin, kailangan kami ang masunod. Ganun ang gusto nila. Hindi naman po pwede yun. Simbahan kayo eh. May separation of church and state. Tapos, kayo makikialam, gusto nyo kayo pa yung susundin. Eh di dapat nag-ano na lang kayo, tumakbo na lang din kayo sa politika. Diba? Ma'am Gemma Rasa, salamat po. Kaysa yung tatakutin nyo na kapag hindi kayo sinunod, ay humanda kayo. Ganun kasi yung gusto pa na anuhin nila eh. Palabasin nyo, mas marami kami. Marami ang buboboto o marami ang pakikinabangan sa amin ng mga politiko. Kami ang dapat yung sundin, ganun ba? Hindi yun pagpapakita ng pagkakaisa eh.
Kasi kung gusto nyo magkaisa ang sambayan ng Pilipino, mga kababayan, dapat ipakita natin na tayo ay nagkakaisa para maging accountable ang impeachable official. Paano pa pananagutin yung mga tao na mga magnanakaw dyan? Kapag ito pinaligtas natin, wala na. Sasabihin na lang ng mga politiko dyan, okay lang tayo magnakaw. Total, kakampihan naman tayo ng Iglesia ni Cristo. Diba? Kakampihan naman tayo ng mga senador natin. Patay na. Hindi na talaga angat ang Pilipinas kapag ganun. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat sa gabing ito. Okay?